Okay, street light installation tayo. O kaya mga lights na tayo. So ang gamit namin dito, ang brand na meron tayo ay Big Light at saka Firefly. So hindi kami gumagamit na ng tube o kaya tube light. Ang kagandahan kasi ng strip light ay buo na siya. Wala kang makikita na akala mo parang may dugtong o kung ano man. So kapag ka ganito na dalawa yung cove niya, I prefer na dito natin siya ilalagay. Kasi nga yung liwanag hanggang dito lang siya. Kasi nga kapag ka makalat yan, so baka mamaya ma-over niya dito, baka mamaya pupunta pa doon. Kaya lang naman may mga masking tape to kasi nga kapag ka nilalagay namin dyan para hindi siya gagalaw, ay meron siyang masking tape. So ang paraan lang naman natin dyan, ang nilalagay lang naman natin yung bahagya lang naman. Hindi naman siya kabuuan. Hindi naman yung kumbaga buo, lalatagan mo, hindi. Bungolia House Project, finishing part. So finishing touches na tayo ngayon. Kung napapansin nyo, baka sabihin nyo finishing touches pero hindi pa naihari dito sa labas. Ayan po ay unti-unti dito sa labas kasi nakafocus kami sa loob, no? At madali lang naman na dito sa labas. Ito yung para sa CR natin. Yan, 30 by 30. So yan po yung ginagamit namin ngayon, or gagamitin pala namin. Okay. So tinatapos na lang natin yung ibang part nung ating cabinet. Yan, nagwa-wiring na si Mabi. So gamit pa niyang wiring, so stranded pa. Ang tindi. Para lang sa neon natin yan. So ang isang bagay pa niyan, napakagandang klase pa ng wire niya. Okay. So ito yung para sa cove light natin. So pinakita ko na rin yung last na update natin. Sa ngayon nga, ayan, nilalagay na lang siya. Ito yung klase ng neon natin, strip light. So warm na klase ng strip light. So lalagay na rin siya pati pin lights para minsana. Okay. At dito naman, ayan, start na yung pagpe-painting works. So ito, maglalagay na lang kami ng quartz nito, backsplash, then ayos na. Kasi itong mga drawer na ito, na ready naman na yan para sa mga ibang parte. So preparation kami lahat-lahat na. At dito sa loob, ayan, pinipilit na namin. So nagga-guide sila para dun sa pantay na so ito na yung ginagawa namin pagka mga finishing touches na. So using sanding machine. So dito na rin, ito okay naman na ito. Ayun, no? So kita nyo na, cold light. Ang gamit natin dyan ay warm, mga kamusta. So ito, nagre-resume na kami dito sa tiles installation para sa wall naman natin dito. Tapos madali lang naman na yung kisame niya. So mabilisan na lang yan, mga kamusta. Panel box namin, ready na. Ito, final touches na rin. So, naglilihan na rin sila dito. Pinag-grind na rin niya para minsana. So, yung tiles naman natin doon, sa taas, ayan, gagawin na rin ho yan. So, yan na yung mga meron tayo ngayon na gagawin na tropa. Lahat-lahat na. So, sabay-sabay. Okay, street light installation tayo. O kaya mga lights na tayo. So ang gamit namin dito, ang brand na meron tayo ay Big Light at saka Firefly. So etong strip light na to, warm lang po siya. Ayan, diba? So ganyan talaga pagka mga LED nag-flicker pagdating sa camera. Pero alam ko dito sa camera ko may anti-flicker ito eh. Pero hindi ko alam paano yun. So kung napapansin nyo to, yun sa may camera lang po yan. Ngayon naayusin pa natin yan para mas malinaw at saka mas maganda yung latag ng ating mga cove lighting. So hindi kami gumagamit na ng tube o kaya tube light. Ang kagandahan kasi ng strip light ay buo na siya. Wala kang makikita na akala mo parang may dugtong o kung ano man. So yan yung bentahe ng paggamit ng ganitong uri ng strip light natin. So isa sa mga may re-recommend ko na gagamitin nyo para sa mga cove light. So eto, shadow lightings natin, meron din ho yan.
Ganon din yan. At dito rin. Ganon din dito. Drop light. Yung drive pala natin dyan. Tapos dito may ilaw din tayo dito. So parating na rin yung mga ilaw nyan. So yan na yung mga sumusunod na ilalagay natin. So yung mga ganitong uri ng ilaw, mga mas maraming klase. Meron tayong tinatawag na tricolor, multicolor. Pero kung gusto mo na mas aesthetic yung mga ilaw mo para sa mga cove lights nyo, gumamit ka ng warm para mas maganda. Okay? Okay, so mamaya titingnan natin yan. So ngayon, ito yung tiles natin. Pakita mo. Sige atin. Yan yung tiles natin para dito. Medyo makalat dito at nagpapalinis ako. Nadatnan natin marumi. Yan, yung tiles natin. Lapag mo angkel para makita. Taybel, gaman tayo man linisan man tin amin. Kataman na mamin na kita ni. Ayan. So ito yung tiles natin dito. Okay. So bali ako na yung namili para dito, para may pares natin dito sa loob. Okay. So yan, share natin kung paano nga ba mag-install ng street light. Yan, pasensya na. Nagwa one at a time na tayong umaakyat. So may kailangan tayo dito ng mga materials pagdating sa installation ng street light. So sabi ng karamihan, pwede daw yung pandikit na ganito, pwede yung pandikit na ganito. Pero yun nga lang, na-expose kasi siya sa init, lalo na street light po ito. Ang street light kasi umiinit po yan. Lahat naman ng ilaw umiinit yan, kahit na LED o kaya naman, lalo na kapag halogen. So ang LED kasi umiinit pa rin po yan. Kasi nga, nagpro-produce siya ng liwanag. So natural po yan na kahit na anong klaseng ilaw po yan, kahit ng ultimo ilaw ng cellphone na nakikita nyo dyan sa likuran ng cellphone na yan, kapag kayan ay naka-on, mainit talaga. So ang isang bagay dito, paano mo malalabanan yung init na meron dito sa strip light natin, na kahit na ito ay magdamag na naka-on yung strip light na yan, ay hindi siya nakakalas, hindi siya bumibigay, hindi siya nasisira. So installation ng ating mga strip light, nilalagay lang natin dito. Ayan, tingnan nyo. Yan, so ganyan lang po siya. Nakadikit lang po dito. Meron tayong dalawang klase niyan, pwedeng idikit dito, pwedeng idikit dito sa may gilid ng cove natin. So yun yung isang bagay na paraan na ginagawa namin. Kung sakali na dito mo ilalagay, mas maluwang yung bato ng ilaw o kaya naman reflection ng ilaw. Kapag ka nandito naman, meron siyang guhit na makikita dito na kung saan hanggang dito lang talaga. So kapag ka ganito na dalawa yung cove niya, I prefer na dito natin siya ilalagay. Kasi nga yung liwanag hanggang dito lang siya. Kasi nga kapag ka makalat yan, so baka mamaya ma-over niya dito, baka mamaya pupunta pa doon. So wala nang silbi yung nandito sa taas. So yun yung mga bagay na yan ay kailangan pinag-aaralan din, hindi yung naglalagay ka lang ng cove light na kumbaga akala mo pwede na. Yun. So ipakita natin. So may part na yan. Ayan, no? So hanggang dito lang talaga siya. Ngayon, yung reflection na yan ay hanggang dito lang yung reflection. So may natitira pa na magre-represent na uy, may design pa pala dito na kung saan hanggang dito lang din. Kapag umilaw dito, hanggang dito lang din ulit. So dapat yan pantay na pantay. So yun ang kagandahan ng strip light, mga kamusta. So ang strip light kasi sabi ko nga hindi siya nagbubungi-bungi o kaya kapag may nasira na isa, wala na, ang pangit na tingnan. Usually ang nasisira lang sa mga strip light, ito lang, yung kanyang adapter lang. So ngayon, yung klase ng ilaw ng mga ganito, dapat marunong ka rin kung paano mo nilalagay. So dahil mainit nga to, kaya nagpro-produce ng heat, kailangan may panglaban tayo dyan. So ang ginagamit namin dyan, ANB epoxy na. Hindi naman siya mahirap tanggalin kung sakali man po na nagkaroon ng problema. So ang ANB epoxy, yan po yung dinidikit namin sa likod ng ating strip light. Ayan o. So ayan, ANB epoxy po yan. So ang kagandahan kasi niyan ay hindi siya basta-basta nakakalas. Hindi siya basta-basta natatanggal at makakaasa ka na pang long lasting talaga, no? So yun yung kagandahan ng pag-i-install ng strip light using ANB epoxy. So
Karamihan, marami naman gumagamit ng mga maraming technique. Merong gumagamit ng, kasi ako din, trinay ko rin yon. No more nails, stick well, maraming glue, kaso nga lang kumakalas. Lalo na kapag tumatagal. Kaya nung napagtanto namin, sabi namin, pwede naman siyang tanggalin kasi rubberized naman siya. So flexible naman to. Pag nilagyan mo ng ANB to, pag hinila mo, matatanggal pa rin. Pero ang kagandahan niyan, hindi siya kumakalas sa kung saan mo siya nilagay. Kaya lang naman may mga masking tape to kasi nga kapag nilalagay namin dyan para hindi siya gagalaw, ay meron siyang masking tape na kung saan tatanggalin din namin yan pagka natuyuan. Kagaya nito, meron siyang ANB. Hindi kasi makikita sa camera na medyo maliit to. May ANB na yan. Ngayon, hindi siya basta-basta natatanggal. So, itong mga masking tape na yan, tatanggalin mo na lang pagka after siguro 3 hours o kaya 5 hours. So, ayan. Para mas maganda siya at mas matibay. Okay? So, ganyan lang naman yung pag-install natin ng strip light. So, yung adapter natin, sabi ko kay father ko, ayan, si Papa. So, sabi ko nga kanina, ayan, naglulus kasi to. Ngayon, lalagyan natin ng silicone dito. So, ayan. No. Ewan ko kung nag-flicker yan dyan sa may camera natin, pero parang nag-flicker. So, ang paraan lang naman natin dyan, ang nilalagay lang naman natin yan, bahagya lang naman. Hindi naman siya kabuuan. Hindi naman yung, kumbaga buo, lalatagan mo, hindi. Dapat yan, portion by portion, mga 15 cm yung difference, o kaya yung between 15 cm, ayan, maglalagay tayo ng kahit konti lang na A and B. So, bago natin siya ididikit. So, yan po yung paraan yan. Hindi lang kasi natin mailagay yung camera dito sa ilalim at medyo maliit. Kasi ito, ang sukat lang nito, mga 5 cm lang siya. Kasi double drop, mga kamasya. So, yan po yung isang bagay dyan. Pero madali lang yan kasi may metal paring dito yan. Ayan o. Saglit. Ayan, may metal paring dito. Doon lang natin siya nilalagay. Ganyan na ganyan lang. Latag lang na niya na ganyan. Okay? So, yan yung paraan natin mga kamasta sa paglalagay ng strip light. At sabi ko nga, may dalawang uri tayo. Pwede mo ilagay dito o kaya doon sa looban. Pero depende pa rin sa design nyo na ginagawa mo. Okay? So, yan mga kamasta. Layout na natin to. Bali, dry pack method tayo dito sa may part na to. Tapos, ang gagawin natin dyan na isa. Ang kwan pala nito, grade AAA. So, kailangan natin ng 1mm up to 2mm na spacing. Okay, so, yan. Matatalisan na natin to. Tapos, lalagyan na natin ng plant box dyan. Tapos, ang painting wipes naman dito, bubungan na natin para hindi mahirap maglinis.